ang ASEAN at karapatang pantao sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Ang mga kasapi ng ASEAN ay nagkakaisa sa interes at pagtugon sa pagsulong at proteksyon ng karapatang pantao at pangunahing kalayaan. Ayon sa ASEAN Charter, ang paggalang at pagsulong ng karapatang pantao ay saligan ng pagtutulungang panrehiyon na may kaugnayan sa pambansa, panrehiyonal at pandaigdigang institusyon at organisasyon. Mahalaga ang gampanin ng ASEAN sa pagtataguyod ng karapatang pantao. Naniniwala ang ASEAN na ang karapatang pantao ang pangunahing batayan ng kapayapaan, katatagan at likas-kayang pag-unlad. Ang pagkukop ng ASEAN sa Human Rights Declaration noong Nobyembre 18, 2012 ay patunay ng pangako na maisulong ang pagtataguyod at proteksyon ng karapatang pantao sa rehiyon. Upang maitaguyod ang kampaning ito, itinatag ng ASEAN ang sumusunod na mekanismo: ASEAN Human Rights Declaration at ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Ang ASEAN Human Rights Declaration. Ang ASEAN Human Rights Declaration ay itinatag noong 2012. Ito ang nagsilbing isa sa mga mekanismo ng ASEAN sa pagtataguyod ng karapatang pantao sa rehiyon. Binabalangkas nito ang mga prinsipyo ng karapatang pantao sa Timog Silangang Asya. Ang AHRD ay hango sa Universal Declaration of Human Rights na nagdedeklara sa lahat ng mga karapatang pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura. Ang sumusunod ang pangunahing katangian ng AHRD. Saklaw ng AHRD ang malawak na hanay ng karapatang pantao. Saklaw nito ang mga karapatang may kinalaman sa sibil, politikal, economic, social at kultural, kasama ang karapatan sa paglilinang. Isinasaalang-alang nito ang pananaw ng ASEAN sa karapatang pantao na sumasailalim sa pagkakaiba-iba ng mga kasaping bansa nito. Binibigyang diin nito ang pagsusulong at proteksyon ng karapatang pantao sa paraan na aayon sa nasyonal at rehiyonal na katangian ng mga ito. Tinataguyod ng AHRD ang prinsipyong walang diskriminasyon at pagkakapantay-pantay sa harap ng batas nang hindi inaalitala ang lahi, kasarian, relihiyon, etnisidad at iba pang katangian. Hinihikayat nito ang pagwawaksi sa lahat ng uri ng diskriminasyon at nananawagan para sa pantay na proteksyon para sa lahat ng individual. Kinikilala rin ng AHRD ang kahalagahan ng pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng karapatan at pananagutan. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng paggalang sa karapatan ng iba at komunidad kung saan naninirahan ng individual na nagbibigay halaga sa kanyang pananagutan dito. Hinihikayat din ng AHRD ang mga kasapi ng ASEAN na maglinang ng pambansang planong aksyon at mekanismo upang matiyak ang epektibong implementasyon ng pamantayan ng karapatang pantao. Nananawagan ito ng pagtutulungan, dialogo at pagpapalitan ng impormasyon sa mga kasapi nitong bansa at iba pang may kaugnayan sa ASEAN. Mahalagang maunawaan na ang AHRD ay nahaharap din sa kritisismo bunsod ng napagtantong limitasyon at paglayo nito sa pandaigdigang pamantayan ng karapatang pantao. Sinasabing nagkulang ang deklarasyon ng AHRD sa pagtiyak ng matatag na proteksyon sa karapatang pantao at kakulangan sa mekanismong pagtupad. Gayunpaman, kinakitaan din ang AHRD ng makabuluhang hakbang sa pagkilala sa karapatang pantao sa konteksto ng ASEAN at pagkakaloob ng batayan para sa susunod na dialogo at pakikipag-ugnayan tungkol sa mga isyu ng karapatang pantao sa Timog Silangang Asya. Pagtatag ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights.
Ang ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights ay pinasinayaan ng mga ASEAN leader noong Oktubre 23, 2009 sa 15th ASEAN Summit sa Siam, Huan Hing, Thailand. Ito ay higit na pinahusay sa pagpapahayag ng AHRD na pinagtibay noong Nobyembre 2012. Sinasalamin ng pagtatag ng AIHR ang paninindigan ng ASEAN na isulong ang mga estratehiya sa hinaharap upang palakasin ang pagtutulungang panrelihiyon sa pagpapatibay ng karapatang pantao. Ito ay idinisenyo upang maging isang mahalagang bahagi ng estruktura ng organisasyon ng ASEAN at maging isang mahalagang bahagi ng estruktura ng organisasyon ng ASEAN at isang pangkalahatang institusyon na may pangkalahatang responsibilidad sa pagtataguyod at pagprotekta ng mga karapatang pantao sa ASEAN. Higit sa lahat, ito ay tinatag upang mapagbuti ang kamalayan sa karapatang pantao sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. Ang sumusunod ay tumutugon sa partikular na layunin ng organisasyon sa mga mamamayan ng rehiyon. Layon din ng AICHR na panindigan ng pandaigdigang pamantayan ng karapatang pantao batay sa itinakda ng Universal Declaration of Human Rights ng Vienna Declaration and Programme of Action at International Human Rights Instrument, kung saan ang mga kasapi ng ASEAN ay kasali rin. Ang AICHR ay naggagabay ng sumusunod na prinsipyo: paggalang sa kasarinlan, soberanya, pagkakapantay-pantay, paninindigan sa teritoryo at pambansang pagkakakilanlan ng mga kasaping bansa ng ASEAN. Hindi panghihimasok sa panloob na mga gawain ng mga bansang kasapi sa ASEAN. Paggalang sa karapatan ng bawat bansang kasapi upang mapangasiwaan ng kasabing bansa ang kanilang pamahalaan ng walang sinumang nanghihimasok. Pagsunod sa alituntunin ng batas, mabuting pamamahala, prinsipyo ng demokrasya at saligang batas ng pamahalaan ng bansang kasapi. Paggalang sa pangunahing kalayaan, pagsulong at proteksyon ng karapatang pantao at pagtataguyod ng katarungan ng panlipunan. Pagtataguyod sa Charter ng United Nations at pandaigdigang batas kasama ang pandaigdigang makataong batas na sinusunod ng mga kasapi ng ASEAN. Paggalang sa iba't ibang kultura, wika at relihiyon ng mga mamamayan ng ASEAN habang binibigyan diin ang karaniwang pagpapahalaga nito sa diwa ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Mga isyong kinaharap ng ASEAN kaugnay sa karapatang pantao. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga isyong kinaharap ng ASEAN kaugnay ng pagsusulong sa karapatang pantao. Kalayaan sa pagpapahayag at pamamahayag. Marami sa mga bansang kasapi ng ASEAN ang naharap sa alalahanin tungkol sa mga paghihigpit sa kalayaan sa pagpapahayag. Kasama rito ang paglilimita sa pamamahayag ng media, censorship at restriction sa nasa linya ng pagtatalumpati, bloggers, mamahayag at aktivista. Marami ng kaso ang lumalabas na ang mga ito ay sumasailalim sa panliligalig, pagbabanta at pagkakabilanggo, bunsod ng kanilang kritikal na pananaw at pamamahayag. Pagpatay sa mga taong inaakalang may pagkakasala sa batas sa kabila ng hindi pa naman ito nahatulan ng korte kung tunay na nagkasala at sapilitang pagkawala. Maraming kasong ganito ang naitala sa ilang bansang kasapi ng ASEAN. Karapatang sibil at politikal. May ilang bansa sa ASEAN na pinupuna sa paglilimita sa karapatang sibil at politikal kasama ang restriksyon sa mapayapang pagpupulong, asosasyon at hindi pagsang-ayon at pagsalungat sa
partisipasyong pampolitikal na nauuwi sa pagpigil sa karapatang politikal at pagbabaliwala sa prosesong demokratiko. Trafficking ng tao. Laganap ang trafficking tao sa rehiyon. Ang rehiyon ay karaniwang pinagmumulan ng mga taong dinadala sa ibang bansa na kulang o walang legal na mga dokumento at kadalasan ang trafficking ay nauuwi sa mga kalagayan tulad ng puwersang pagpapagawa, sexual na pagsasamantala at trafficking ng mga bata. Karapatan ng may hinang